Hallelujah. Glory to you. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, alam naming nandito ka, Panginoon. Tunay na ikaw ay tapat sa iyong pangako na sinabi mo, Panginoon, I will be with you until the end of the age. Ikaw ang Diyos na Emmanuel, which means God is with us. And right now, Lord, inilalagay namin ang aming mga sarili sa kabanal-banalan mong presensya. Presensya mo na laging nag-aanyaya sa amin. Noong kami napapagal, kami iyong inaanyayahan na kami lumapit sa iyo at kami iyong pagpapahingahin. Panginoon, marami sa amin ang pagod galing sa trabaho. Palitan mo ng kalakasan at kasiglahan at kaaliwan ng aming kapaguran, ng aming katawan, ng aming isip, at ng aming espiritu at damdamin. Ikaw ang aming consolation. And so may your presence, O God, consoles us, Lord. Edify us, strengthen us, Lord. Pagpalain mo kami ngayong gabi sa aming pagdulog at paglapit sa iyo. At lahat ng may kahilingang itataas mamaya, iyong pakapakinggan ang aming samot panalangin. Ang aming mga kahilingan ay iyong bigyang katugunan, Panginoon. Pagpalain mo rin ang aming mga mahal sa buhay na lagi mong ipinapaalala sa amin. Malayo man sila sa aming piling, ngunit ikaw ay napakalapit sa kanila. Nandun ka't patuloy na nangangalaga, katulad ng iyong ginagawa sa amin ngayon. Yes, so Lord, pagpalain mo mabuting balitang aming pong pag-aaralan ngayong gabi. Ipagkaloob mo sa amin ang humble heart, teachable heart, at samahan mo ako sa gagawin kong pagbabahagi, naway maibahagi ko sa kanila ng maliwanag at simpleng paraan na maiintindihan ng lahat ang aming pong pag-aaralan. At nawa kung meron mang may tanong mamaya, Panginoon, na related sa aming pong paksa, give me, Lord God, the wisdom upang akin silang matulungang masagot with the help of your Spirit ang mga katanungang ito. Ang lahat ng ito'y aming dalangin at samo sa ngalan ng Jesus na ating Panginoon, nabubuhay ngayon at magpakailanman, and everybody say, Amen, Amen, and Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Ating purihin ang Diyos na makapangyarihan. Sa hirapan at ginawa
and sisters in Christ, the word of the Lord, and our reading will be taken from the letter of Paul to the Philippians, chapter 2, verses 5 and following. Handa na po ba kayo? Philippians chapter 2, verses 5 up to 11. Yan. For your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who in being very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Brothers and sisters, the word of the Lord. Palapakan natin ang salita ng Panginoon. Malakas na malakas ang palakpak. Praise God. Praise, 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 praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Taas ang kanang kamay. Buksan natin ang ating mga palad, mga kapatid ko. At nawa, Panginoon, basbasan mo ang aming mga kamay at palad na aming pong idadantay at ipapatong sa ulo ng aming katabi sa gawing kanan, kaliwa, harap at likod. 4 na tao ang aming papatungan ng kamay, 4 na ulo. At sino bang mapatungan ng aming kamay at kasabay ng pagsambit namin ng orasyon na God bless you, glad to see you. Tunay nga mapagpala ang mga taong aming hahawakan at mapagpala kaming mga makahawakan ng kamay. Holy Spirit, be with us as we share your blessing sa aming pong mga katabi. In Jesus' name, amen. Go, share God's blessing. God bless you. Glad to see you. 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 Palapakan natin ang Panginoon. Okay, pwede na tayo maupo. We may be seated. Mga kapatid, just in case, habang ako po'y nagdi-discuss, meron kayong mga gustong bigyang liwanagin, isulat niyo sa papel ang gusto niyo itanong para wag niyo makakalimutan. Sapagkat mamaya, magbibigay tayo ng Q&A o yung question and answer portion doon po sa mga bagay na gusto nating liwanagin na related sa ating pong paksa. Pero di ko po pinapangako na ano bang tanong ay pwede ko masagot. Aaminin ko kapag hindi ko kayang sagutin at pag-aaralan po natin para next Monday masagot. Pero hopefully, with the help of the Holy Spirit, masagot yon. Amen? So mga kapatid, itong ating pong ginagawa ngayon ay mga pag-aaral o seryosong pag-aaral, mga kapatid. Kakaiba ito sa prayer meeting na ginagawa natin every Friday sapagkat sa prayer meeting, ang mga paksa ay more on spirituality o yung mga psycho-spiritual na mga paksa o mga topics. Pero dito, sa doctrine po natin pong pinag-aaralan para lumalim pa ang ating pong pananampalataya, mga kapatid. At ang instrumento to deepen our Catholic faith ay ito nga pong ating pong subject, mga kapatid, na pinamagatang apologetics, no? Apologetics, mga kapatid. Ang mga pari sa seminaryo pinag-aaralan po ito, no? Kami rin po kay Bishop Bacani, siya po nagtuturo sa amin tungkol dito sa apologetics. Recap muna tayo bago ko ibigay yung panibagong paksa. Ano ba yung mga tinalaki natin noong nakaraang Monday ay tungkol nga po dyan sa definition ng apologetics. Apologetics comes from the Greek word apologia. O, apologia. So, sa mga kapatid. Sino sa katabi mo? Sa mga kapatid. Ayan ha. Ayan ha. May alam ka ng Greek word. Apologia. Ha? Apologia, mga kapatid, meaning speaking in defense of a teaching presentation or defense for what one believes, no? Ito po ay pagdidepensa o pagtatanggol sa ating pananampalataya, mga kapatid, na ating pinaniniwalaan, mga kapatid.
Or another definition ay, ito po, it is a science of explaining the Catholic faith in a rational and reasonable manner with love and patience. Ayan, mga kapatid, rational. Ibig sabihin, mga kapatid, yung gagamit tayo ng mga katwiran o reason. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, come, let us reason together. Halika kayo't mag-usap tayo, pag-usapan natin. So as we explain our Catholic faith, sa mga taong gustong maliwanagan at mabahaginan, gagamit tayo ng reasoning, logic, mga kapatid ko. At in a way, as we explain it, in a way na yun pong in a loving manner and with patience. Mga kapatid, hindi po tayo manghihiya ng tao kapag tayo nagpapaliwanag sa ating pananampalataya. No, ako po'y na-assign sa UK, sa London, mga kapatid. Yung mga kapatid po natin na mga babae, meron po naging kaibigang preacher ni Eli Soriano. Eli Soriano, yung dating daan. At nakipag-usap sila sa lalaking preacher na yon. Itong ating mga workers at mga attendees, ako po'y kanilang ikinuwento doon. Meron kaming preacher from El Shaddai. Sabi naman ng pastor ni Eli Soriano, sige, ipakilala nyo ko sa preacher nyo. Ito yung number ko, at ibigay nyo rin sa akin yung number ng preacher ninyo. Ako ngayon. So, ibinigay nila yung number ko. At pagkatapos, nung magkita kami, nung gawain ng linggo, sinabihan ako ng mga workers natin, Brother Rafi, mayroon kami nakilalang preacher sa dating daan kay Eli Soriano, ibinida ka namin. Ibinigay namin yung number mo sa kanya at ibinigay niya yung number niya sa amin. Ibigay daw namin sa iyo at mag-uusap kayo. At siya po ang tumawag, yung pong pastor na yon. Tinawagan po ako at nagpakilala siya na siya nga yung lalaking preacher na nakausap ng mga workers natin, mga kapatid. At ito pa niya sa akin. Sabi, Brad, gusto mo mag-usap tayo? Walang problema, Brad, kung mag-uusap. Pero gusto ko, brother, sabi niya, sa harap ng inyong mga kapatiran. So magse-set up daw ako ng meeting sa harap ng mga kapatiran. Doon kami magtatalakayan. Sabi ko, brother, binabawal sa amin ni Brother Mike yan. Binabawalan kami ni Brother Mike na makipag-debate at makipag-argue. Tinuturo sa amin ni Brother Mike na kung ano pananampalataya ng ating kapatid o ng ating kapwa na hindi katulad ng ating pananampalataya, igalang daw po namin. Kaya hindi ako pwede, brother. Akala ko yung discussion lang tayong dalawa, walang problema, sharing. No? Pero yung ganyan na sa harapan ng mga kapatiran namin, magkakaroon tayo ng talakayan, mahirap. Bawal ho sa amin yan. Kaya tama yung sinabi ni Pope John Paul II. If you are a Catholic, be a good Catholic. If you are a Protestant, be a good Protestant. If you are a Muslim, be a good Muslim. If you are a born again, be a good born again. If you are a Buddhist, be a good Buddhist. Hindi mo kailangan lumipat-lipat. Hanggang sa parating na si Kristo, lumilipat ka pa. Inabutan ka ng Panginoon, lalipat. Amen, mga kapatid ko. Basta kung ano pinaniniwalaan mo, basta huwag lang satanismo, mga kapatid. Tsaka yung saksi ni Batman, basta huwag lang yun, mga kapatid. Basta mabuti kang tao sa iyong pananampalataya, ayon kay Pope John Paul II, walang problema ron. So, science of explaining the Catholic faith in a rational and reasonable manner, mga kapatid ko. Reasonable manner with love and patience. Matyaga ka magtuturo. Lalo ni mga magulang. Pag may mga assignments sa religion yung kanilang mga anak, Nay, ano bang sagot dito? Sabi ka, ilan ba talaga na yung Diyos? 3 ba o 1? Sabi ng nanay, ay anak, busy ako. Anak, busy ako. Sa letrang B. Busy. Saan busy? Sa letrang B. Bingo. Mga magulang walang alam. So dapat meron tayong isasagot at ituturo natin sa ating mga anak yung tama patungkol sa ating pananampalataya, mga kapatid. Now, meron pong fundamentals ang ating pananampalataya. There are 3 fundamentals of our Catholic faith. Katulad nung, ano ang 4 na fundamentals sa mathematics? Multiplication. Addition, subtraction, multiplication, division. Pag hindi mo alam yung fundamentals, yung basic, yung foundation, hindi ka pwedeng lumagpas sa higher na math. Amen? Hindi. Dapat malaman mo yung foundation, yung fundamentals.
Ito rin naman, before we can explain yung ating pananampalataya in a reasonable and rational manner, kinakailangan alam natin yung fundamentals, yung foundation. At napakahalaga, mga kapatid, itong the fundamentals of our faith. Ito po yung creed. Susunod, code. Susunod, cult. Ayan. Ang counterpart sa ibang word ng creed, doctrine, mga kapatid. Yung code naman, morals. Yun pong cult, worship. Hindi porket tinawag na cult, masama. May kultong masama. Pero ibig sabihin talaga ng kulto, worship, pagsamba, mga kapatid. Amen? So yan, morals, doctrine, moral, worship. Meron naman din sa Tagalog na counterpart yan. Yun pong creed o doctrine, mga aral. Yung pong code o morals, asal, pag-uugali, tamang asal, tamang pag-uugali. Yung cult o worship, yan naman sa Tagalog ay dasal. Amen? So, we are well ini-inform tayo. Mahirap manampalataya na hindi mo naintindihan. Kinakailangan mo nang maunawaan mo. We must be enlightened at malaman kung ano yung pananampalatayanan po natin. Kahit yung ating pananampalataya ay hindi parang pananampalataya ng isang taong may piring sa mata na basta ka mananampalataya na hindi mo alam ang babagsakan mo o kung ano ang iyong kahihinatnan. Sapagkat ang ating pananampalataya ay may pinagbabasihan. At ang pinagbabasihan ng ating pananampalataya ay ang revelation o yung kapahayagan ng Panginoon. Ang Diyos natin ay isang Diyos na hindi mahirap makilala sapagkat ang ating Panginoon nagpakilala, naglantad ng kanyang pagkadiyos, nagkatawang tao, nagpakilala ang ating Panginoon. Kaya nga, ang pananampalataya o faith is our response to God's revelation of Himself. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid ko? So, ngayon mga kapatid, nais ng Panginoon na yung mga bagay na ating pananampalatayanan, maintindihan natin. Bakit ba tayo nag-sign of the cross? Bakit ba tayo nag-Eucharistia? Bakit ba tayo mayroong rosary? Bakit ba tayo may mga yung pong infant baptism? Kasi binabatikos din po yan. Dahil sabi sa Biblia, wala naman sa Biblia yung bata na binibinyagan. Sapagkat maging si Kristo, adult ng binyagan. Tama sila. Kaya kung di alam yun, mga kapatid ko, basta naniniwala lang tayo, mahirap. Amen? So dapat natin alamin, mga kapatid, through aral o doctrines. At ang ating pong mga aral na pananampalatayanan, na dapat maintindihan at malaman, nakasalansan sa tinatawag nating articles of faith. Ano yon? Saan makikita yon? Yung articles of our faith, na nakasalansan yung ating mga pinaniniwalaan bilang Katoliko. Doon sa Apostles' Creed, kaya creed, mga aral na galing sa apostol, na ipinasa ng Panginoon. Amen po ba? Na I believe in God, the Father Almighty, nakasalansan po yan, mga kapatid ko. No? Ngayon, hindi sapat na tayo po'y natututo lang. Kinakailangan yung ating mga natututunan na isa sa buhay. Kinakailangan yung ating mga nalalaman ay naaapektuhan yung ating pong pang-araw-araw na buhay. Kaya yan po, mga kapatid, kinakailangan ng pagsasabuhay, mga kapatid. At binigyan tayo ng Diyos ng gabay. Una muna, 10 Commandments. Tapos nung dumating si Kristo, New Testament, Beatitudes. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, mapalad ang mga nahahapis, yan ay yung pong mga pag-uugali o buhay at asal na kalugod-lugod sa ating Panginoon. At kapag binasa pa natin yung New Testament, mula sa Matthew, Mark, Luke, and John, marami pong turo si Kristo na nagtuturo ng tamang buhay. Pagpapatawad, pagpapatawad sa kaaway, huwag kang gaganti. Mahalin mo yung kaaway, pray for those who persecute you. Lahat ng yan ay patungkol sa buhay o uri ng pamumuhay na may kabanalan. At ang gabay, 10 Commandments, Beatitudes. Yung 10 Commandments, holistic. Yung unang 3, patungkol sa Diyos. Yung natitirang 7, patungkol sa kapwa. At ang unang-unang kapwa, yung ika-4 na commandment, parents. Yeah? Mga kapatid ko. So, mga kapatid ko. Holistic po yan, mga kapatid. Now, at siyempre, nais ng Panginoon na tayo mga natututo at nagsasabuhay, matutong magdasal.
At yan ay ginagawa natin sa pamamagitan ng Eucharistia, prayer, mga devotions po natin, we pray. Amen? Na mga kapatid, ang ating motibo sa pag-aaral ng apologetics, inuulit ko po, is not to argue, to make debate. Hindi rin po natin po layunin dito na pag natuto tayo, ay hikayatin natin yung mga taong nandun na sa kanilang pananampalataya para malipat sa atin. Proselytizing. Hindi po yun. Igalang natin ang kanilang pananampalataya. Paano magagamit natin itong ating mga nalalaman? Ito'y gagamitin natin para nga mapalalim ang ating pananampalataya. At kung may mga taong magtanong, lalo na yung ating mga anak, patungkol sa ating pananampalataya, pwede mong maipaliwanag sa kanila ng maayos. At kung may mga tao na mga nalalabuan ng kanilang mga pananampalataya nalilito at nagtanong sa atin, meron tayong pagkakataong makapagbahagi sa kanila ng mabuti. Ang dami na pong nadadali dyan sa mga ribultong yan. Mga kapatid, meron kaming isang preacher. Yung kanyang anak, kilala ko nila Sister John, sila Celeste, sila Che, no? Yung tatay nila, preacher namin, no? Tapos yung mga anak niya, active sa gawain, sa youth, mga ganon, no? Ngayon, itong mga anak niya, may naging kaibigang pastor, preacher, dumalaw sa bahay nila. Nakita yung rebulto nila Brother Albert Celeste, nakita. Sabi, Brad, bakit meron kayo rebulto? Yan ang aming pananampalataya, sabi ni Brother Albert. Sinasamba niyan, Brad? Hindi namin sinasamba yan. Kung hindi nyo sinasamba, bakit andyan pa rin yan? Nasa altar pa. Basta ba hindi namin sinasamba yan? Sabi, alam mo, Brad, nakalagay sa Isaiah, hindi daw dapat gumawa ng mga imahin ng mga kahoy na yung tabas-tabasan ay ginagawang bakya at gamit-gamit sa kung saan-saan. Hindi na dapat gumawa sapagkat yan daw ay isang pagsamba. Nakalagay sa Biblia, huwag kayong gagawa ng mga imahen ng mga nandun sa langit at dito sa lupa at maging sa ilalim ng karagatan. Kaya dapat ba't inaalis niyan? Sabi niya, Brad, para patunayan ko sa iyo hindi namin sinasambayan, kung ipukpuk ko sa ulo mo yan. Gusto mo ipukpuk ko sa ulo mo? Pero mali po na sagot yan. Sabi ka niya, para patunayan ko sa hindi namin sinasambayan, ipupukpuk ko sa ulo. Pero siyempre, away po yun. Mga kapatid yun. So, kung di mo alam, mabuti matatag si Brother Albert at hindi siya na siklot-siklot, mga kapatid ko. So, kung meron tayong alam, mapapaliwanagan natin yung ating mga kasister na medyo na-confuse at nalilito dahil na-indoktrinahan. So, dito po sa apologetics, mga kapatid ko, ay ating pong pag-aaralan at malalaman ang mga explanation of the commonly misunderstood Catholic beliefs. Katulad ng yung mga nami-misunderstood na pananampalataya natin practices, paggamit ng rosaryo, pagbibinyag sa bata, na mga baby pa, mga posisyon, paggamit ng mga ribulto at mga larawan, yung tungkol kay Maria, etc., etc. Marami. Sakramento, paniniwala sa purgatorio. Lahat ng yan, binabatikos at di nila maintindihan. So dapat nating unawain sapagkat mga kapatid, lahat ng ating pananampalataya, matagal na yung binabatikos noon pa man. Pero yan ay sinagot na sa maraming pagtitipon ng councils, sa konsilyo. Nasagot na po yan, kaya walang bagong tanong o walang bagong batikos against our faith. Luma na yung issue. Kaya lang marami sa atin ang tamad mag-aral, kaya hindi natin alam. Kaya naman konting indoktrinahan tayo, nakukuha tayo mga kapatid ko. Ngayon mga kapatid, sa Panginoong Kristo, tinalakay natin noong nakaraang Monday, mga kapatid ko, yun pong patungkol sa ano bang gumagabay sa simbahan, sa Katoliko, upang ating malaman ano ba talaga yung katotohanan dapat ating paniwalaan. Kasi madalas binabatikos tayo na sabi doon, sabi ng ibang mga grupo na tayo daw Katoliko ay wala sa katotohanan. Kaya lagi nila sinasabi, invoking the Bible, at ang sabi sa Biblia, mga Katoliko, the Bible says the truth shall set you free. Tama po yun, nasa Bible. Pero ang tanong, sino ba talagang may hawak ng katotohanan? At para malaman natin, mga kapatid, ang katotohanan ng ating panghawakan at panampalatayanan, mayroong gumagabay sa ating simbahan para alamin ito ang dapat nating tanggapin na tama at katotohanan. May gumagabay sa atin. At yan po yung tatlong principles. At tinalakay natin noong nakaraang Lunes yung unang
principle, mga kapatid. Bago tayo dumako sa pangalawang principle na napakalaga, balikan mo natin yung principle number 1, mga kapatid ko. At ito sinasabi ng principle number 1, sabi doon, God reveals and guides His people through the Holy Spirit. Hindi agad Biblia. Mga kapatid ko, hindi agad Biblia ang basihan ng ating pong ng katotohanan ng ating paniniwalaan. At hindi agad Biblia ang gumagabay sa atin, mga kapatid ko, sa katotohanan, kundi ang Holy Spirit. Sapagkat may mga panahon na wala pang Biblia ang nasusulat. Mga kapatid, at ang Biblia ay napasulat lamang sa pamagitan ng inspiration of the Holy Spirit. Kaya ang unang-unang gumagabay sa tao para malaman natin ang totoo na dapat nating paniwalaan at panampalatayanan ay ang Holy Spirit. Siya ang nag-guide, naggigiya, at siya po ang nagtuturo sa atin para malaman ang katotohanan. Yung ibang sekta, they adhere to sola scriptura. Pag sinabing sola scriptura, the Bible alone must be the basis of our faith. Biblia lamang. Kaya lahat ng wala sa Biblia, hindi totoo at hindi dapat tanggapin at paniwalaan. Yun ang kanila. Are you listening, mga kapatid ko? Amen. Tayo, tama po na ang Biblia ay basihan ng ating pananampalataya. Amen? Ngunit alam natin na hindi lang ito ang deposito ng ating pananampalataya. Dalawa ang deposits of our faith. Yun pong the Bible, the written tradition, yung sinulat, at yung tinatawag nating oral. Yun pong hindi na isulat na mga aral ng mga disciple at ni Jesus na hindi na isulat sa Biblia. Hindi na isama sa Biblia, pero naisulat din yan. Mami, maintindihan po natin, mga kapatid. Yan po yung divine tradition. So, dalawa po yan, mga kapatid. The Bible and the divine tradition. Halimbawa, ito yung katotohanan, mga aral at gawa ni Jesus at mga aral at gawa ng mga apostol na pinagpasahan ni Kristo ng authority. Itong katotohanan ito na galing sa aral at gawa ni Kristo at ng mga alagad ay nakaabot sa atin sa dalawang paraan. Ano yung dalawang paraan na yon? Pangangaral, oral, at saka written. Amen? Pangangaral, oral, at saka written na kung tawagin natin ay Biblia, mga kapatid. Kaya tayo, mga Katoliko, hindi po wala sa Biblia, dinidisregard natin o hindi po natin tinatanggap at pinaniniwalaan. May mga practices tayo at pananampalataya at pinaniniwalaan na wala directly sa Biblia, hindi nyo mababasa, pero tinatanggap natin, pinapractice natin at pinaniniwalaan natin. Katulad ng mga tungkol sa purgatory. Hindi nyo makikita ng directly dito. Ano pa? Tungkol sa word na Eucharist. Kaya ang ibang sekta, wala silang Eucharist. Meron sila reenactment. Mga skyflakes, biscuit, at red wine, at sabay-sabay nilang iinumin at kakanin yung biscuit. Reenactment. Ang kaibahan sa atin nun, sa kanila, simbolo lang yung biscuit at yung alak ng katawan at dugo ni Kristo. Sa atin, hindi simbolo. Si Kristo mismo yun. Matapos na yun ay ma-consecrate, nagkakaroon ng tinatawag na transubstantiation. Transubstantiation. Ang hindi na bago, yung appearance, puti pa rin. Ang hindi na bago, yung hugis, bilog pa rin. Ang hindi na bago, yung lasa, lasang tinapay pa rin. Ang nagbago, yung substance. Amen? Now, mahirap yung paniwala sapagkat yan na nga po yung milagro. Na hindi nakikita ng mata, but with the eyes of faith. Amen? Kasi sinasabi natin mga kapatid ko my Lord and my God, pag itinataas mo. Hindi yung simbolo. Si Kristo mismo iyon. Kaya malaki pagkakaiba. Kaya nga dahil si Kristo mismo yun, wino-worship natin. Sinasamba natin ang Panginoon. Kaya kapag tinataas yun, di ba sabi ko sa inyo, narito ang kordero ng Diyos, dapat lahat tayo nakatingin doon. Hindi nakayuko. Amen? Narito ang kordero ng Diyos, tinitingnan, and then we bow. Sabihin, Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be
Healed, mga kapatid ko. Amen po ba? Ano pa? Wala nga sa Biblia yung katagang Eucharist, pero nasa Biblia, breaking of the bread. Amen? Wala rin sa Biblia yung Mass na kataga, pero ang nasa Biblia kasi, yung breaking of the bread. So wala nga yung pangalang Eucharist at yung katagang Mass, pero yung practice, ando doon. Amen? Ano pang wala sa Biblia? Infant baptism. Kaya, bakit binibigyan yung bata? Binibinyagan yung bata? Wala na sa Biblia yan. Saka paano makakasagot yung bata sa pananampalataya niya? Paano niya itatakwil ang demonyo? Hindi pa siya makakasagot sa kanyang pananampalataya. So wala po yan sa Biblia. Pero hindi porket wala sa Biblia, ating i-disregard. Ano pang wala sa Biblia directly? The word Trinity and the word incarnation. Yung Trinity is about the Father, Son, and the Holy Spirit. Wala nga sa Bible yung katagang Trinity, mga kapatid, pero makikita niyo yung manifestation. At naging maliwanag yung manifestation ng tatlo doon sa binyag ni Jesus sa River Jordan. Naroon ang anak sa katauhan ni Kristo na nagkatawang tao, at ang tinig ng Ama, bagamat di nakikita pero nadinig doon sa langit, bumukas ang kalangitan at nadinig ang tinig ng Ama na nagsasabing, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." At yung Holy Spirit, sa anyo ng kalapati, bumaba sa shoulder ng Panginoon. Doon naging klaro. Pero hanapin niyo, saan yung Trinity? Wala nga. Pero yung tatlo, yung manifestation, andun. Are you listening, mga kapatid ko? So, tayong mga Katoliko, hindi porket wala sa Biblia, atin ang i-chipwera. Sapagkat wala man directly sa Biblia, pero implicitly nasa Bible, tinuturo. Pag sinabing implicit, yung bang parang hindi ganong klarong-klaro kasi hindi nyo nakikita yung mga katagang binabanggit ko. Pero implicitly, intindihin natin, nandoon mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ngayon mga kapatid, divine tradition. Doon po sa principle number 1, sabi ko nga sa inyo, hindi lang Biblia ang sources ng ating pananampalataya. Bukod sa Biblia, meron pang isa, divine tradition, mga kapatid. Ano ba itong divine tradition? Ito po yan. Revealed truths taught by Christ and His disciples or apostles, which were given to the church only by word of mouth and not through the Bible, though they were put in writing principally by the fathers of the church. Basa 2 John verse 12. Walang chapter verse 12 po. Sige po. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi na sa sulat. Sa halip nito, ako'y umaasang makapaparihan at makausap kayo ng harapan upang malubos ang aking kagalakan. Amen. Marami pang gustong sabihin si John sa isang community na kanyang sinusulatan. Marami pa siyang gustong sabihin at ipaliwanag through writing, through sulat. Nababasahin na lang nila. Pero sabi niya, pero hindi na sa sulat. Paririyan na lang ako para sa oral. Magsalita sa inyo, mga kapatid. Amen? So, mas marami pa siyang masasabi, hindi lang sa panulat o sa Biblia, kundi sa mga pagpapaliwanag na orally ginagawa, mga kapatid ko. So, ang divine tradition, pinaliwanag ko nakaraan, hindi naintindihan kasi yung tradition. Akala ng iba, pag sinabing tradition, tayong Katoliko, ang dami natin mga tradisyon. Na halimbawa, huwag kang maglalabas ng pera sa gabi. Huwag kang magwawalis. Mga kapatid ko. At marami tayong mga paniniwala. Hindi po yun ang tradisyon tinutukoy. Yun ay human tradition. Mga paniniwala at practices ng tao na nagpasalin-salin na hindi galing sa Diyos. Itong divine tradition, mga aral at mga practices na ginawa ni Kristo at ng kanyang mga alagad at ginagawa yung mga practices ng mga Kristiyano na nagpasalin-salin, mga kapatid, na hindi napasama sa Biblia, hindi napasulat sa Biblia, pero napasulat at ang sumulat mga church fathers. Hindi na isama sa Biblia, pero nasa pag-iingat ng atin pong simbahan. At ang mga sumulat niyan, mga fathers of the church. Sino-sino ang fathers of the church na yan? Ito po yan, mga kapatid ko.
church fathers ay mga disciples of the apostles or contemporaries of those disciples. Ito po yung mga tinrain ng mga 12 apostoles. Ito yung kanilang mga tinuruan, mga kapatid ko. Amen po ba? Disciples of the apostles. At yung kanilang mga disipulong tinuruan, meron din silang mga tinuruan, mga contemporary. Sila po yung mga nagsulat. Sapagkat sabi ko noon sa inyo, mga kapatid, nakaraang Monday, at first, ang akala po ng mga early Christians, ang pagdating ni Kristo ay magaganap very soon sa kanilang kapanahunan. Akala po nila, ang pagdating ni Kristo ay magaganap sa kanilang time. Kaya wala silang intensyong sumulat. What's the use of making sulat? Ang mahalaga, i-preach mo sapagkat time will come, very soon darating si Kristo. Pero ang problema, tumatagal, nagtatandaan yung mga witnesses, yung mga nakakita at naka-experience, yung mga kasama ng Panginoon, tumatanda, yung iba namamatay. So pag yan ay hindi naitala, mamamatay yung ating mga paniniwala kasi wala na maipapasa. Amen? Kaya doon sila ngayon nagkaroon ng desire na isulat. Amen po ba, mga kapatid? Amen. At ang mga sumulat na yan yung mga church fathers, mga kapatid ko. Maliwanag po ba? Ngayon, mga kapatid. Itong mga divine tradition ay inyong matatagpuan kasi ito. Brother Rafi, kung wala sa Biblia, sinasabi mo, saan namin makikita? Yung mga sinulat ng mga church fathers na yan, saan makikita? Ito, divine tradition may be found, ayan, in the following. Una muna, sa mga writings of the church fathers and doctors of the church. Mga kapatid, sila yung mga nauna sa atin. Mga church fathers and doctors of the church. Kung kayo po'y nanonood ng Oh My G, di ba ba? Oh My G sa TFC, laging meron dong quotation galing kay Saint Teresa of Avila. Si Saint Teresa of Avila ay isa sa mga doctors of the church. Mga kapatid, anong ibig naman sabihin ng doctors of the church? Sila yung mga writers ng ating pong simbahan o ng ating iglesia na kinikilala sa karunungan at kaalaman at sa banal na pamumuhay. Sila yung mga ecclesiastical writers. When we say ecclesiastical, patungkol sa church, sila yung mga writers ng ating pong simbahan na kinikilala sa katalinuhan at kaalaman at sa banal na pamumuhay. Sila po yung mga sumulat niyan, mga kapatid ko. Ngayon, doon yung makikita yan. Kaya para makita niyo yan, pupunta kayo sa archives ng ating Catholic Church. Magre-research at din yung makikita ang mga sinulat nila. Na sinasabi kong wala sa Bible, pero nasa kanila. Sapagkat naisulat nila, sapagkat ito'y ipinamana ng mga apostol sa kanila. Nagpasalit-salin. Saan pa makikita ang divine tradition? Sa mga decrees ng Santo Papa, kung sino man yung Santo Papa. Alam niyo bang noon, mga kapatid ko, na ang pare nakatalikod? Wala pang lay minister noon. Lahat ng ginagawa sa altar, ang pare ang gumagawa. Siya lang mag-isa. At hindi siya nakaharap sa tao, nakatalikod siya. Dumating yung Vatican II. Vatican II, nagpulong-pulong yung council, Vatican Council. Kaya itong ating pong mga ginagawa ngayon sa misa, mga kapatid, ito'y produkto ng pagtitipon ng council na kung tawagin yung Vatican Council. Yung Vatican II. Maraming nabago, mga kapatid ko. Maraming nabago sa ating pong practices sapagkat yun po ay bunga ng kanilang mga pagpupulong o mga decree na galing sa Pope at ng mga church councils, mga kapatid. Ngayon, pwede nang magsubo pati mga babae, pero dati-dati, hindi po. Amen? Saan pa makikita itong mga divine tradition na hindi nyo makikita sa Biblia sa ating liturgy of the church as found in missal and rituals, mga kapatid. Yung mga ginagawa po natin sa misa, yung mga kung ano nakikita po sa misa, pati yung mga sacraments na yan, hindi nyo makikita sa Biblia ng direktaan. Pero sa mga sulat ng mga church fathers and doctors of the church, pag nag-research tayo, makikita natin. Ngayon, without divine tradition, ito makinig yung mabuti without divine tradition, would we know what Bible is? Sagot, no. Kung wala ang divine tradition, mga kapatid, hindi natin wala tayong Bible. Nakikinig po ba kayo? Amen. Mga kapatid,
At ang sabi dito, tradition o divine tradition teaches us what books belong to the Bible. Ang Biblia noong una, kapatid, hindi ganitong isang buo. Ang Biblia noon, ang salita ng Diyos ay parchment, yung mga scroll na hiwa-hiwalay. At may mga tinatawag pa silang mga huwad na mga aral noon. Kaya ngayon, ang problema, ano ba dito yung tama, yung talagang galing sa mga apostol na naipasa ni Jesus? Kasi ang daming lumalabas ng mga huwad. So, mga kapatid, ang iglesia, through tradition. Pag sinabing tradition, mga kapatid ko, ano ba yung turo ng mga apostol? Ano ba yung mga isinulat nila? So doon ginather nila at pinili yung dapat mailagay dito ayon sa inspiration ng Holy Spirit. Halimbawa, mga kapatid ko, pag kayo po'y nag-a-apply sa trabaho, di ba na-fill out kayo ng resume o ng CV o biodata? Andoon ang mahalagang information tungkol sa buhay mo. Pero lahat ba ng tungkol sa iyo andun? Wala nakalagay doon kung ikay babae, wala nakalagay doon ano ba ang paborito mo, ano bang ideal man mo. Wala doon. Hindi rin nakalagay doon anong paborito mong pagkain. Amen? Maraming hindi mo makikita sa biodata mo tungkol sa iyo. At para malaman halimbawa ang tungkol sa iyo na wala sa biodata, magtanong-tanong tayo sa mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Yun. Wala sa nakasulat na biodata, pero alam ng marami ang tungkol sa iyo na wala ron. Maliwanag po ba? Ginamit ko lang analogy yun. Kaya mga kapatid, true church fathers, apostles, sila ngayon ang nag-usap-usap. Ayon sa ating mga aral, ayon sa habilin ng Panginoon, ito ang mga dapat nating tanggapin. Ito ang dapat nating pagsamasamahin. At itong mga huwad ay dapat nating hindi tangkilikin. Kaya nabuo ang Biblia through divine tradition, mga kapatid. Amen? At divine tradition, mga kapatid, the church, by divine tradition, the church kept intact all the books of the Bible for 1,500 years before the existence of denominations that nevertheless assert the church does not care for the Bible. Ang iglesia daw natin, utang ng born again, utang ng lahat ng Kristiyano, ang Biblia sa Katoliko. Yan ang totoo, mga kapatid. Sapagkat ang Katoliko, ang nag-gather niyan, ang naglikom-likom niyan, ang nag-rescue niyan. Hindi pa ganyan ang Biblia, hindi pa magkakasama sa isang aklat, hiwa-hiwalay. Sila ang nagkuha niyan, nagtago niyan, ipinagtanggol po yan. At sila din po yung mga monks ang nagsalin niyan. Sapagkat yung talagang original, wala na, salin-salin na lang. Matyaga nilang isinalin, wala pang imprenta noon, mga kapatid ko. Yan ay sa pamamagitan ng kamay, isinalin dahil masisira ito. Maluluma, mabubulok, isinalin. Kaya yung talagang original, wala na. Salin na naman. Amen? Mga kapatid, ang mga monks at ang mga kaparian ang siyang nag-ingat po niyan, mga kapatid ko. At nung dumating ang 15th century, doon dumating yung mga denominations. Yung mga protestante. Ngayon sabi ng protestante, tayo daw ay walang pagmamahal sa Bible. Samantala kung walang iglesia, walang Biblia. At sa katunayan po, si Martin Luther, na siyang nanguna sa Reformation, sa Protestantism, dati nating monk. Augustinian monk, Katolikong pari na Augustinian monk, napakatalino, German. Atin siya dati. Humiwalay lang siya noong 15th century sapagkat meron siyang mga nakita ayon sa kanya na mga maling practices ng Catholic Church. Kaya nagkaroon ng Protestantism, nag-protest, mga kapatid ko. Amen po ba? Amen. So napakahalaga ngayon ng divine tradition, mga kapatid. Ngayon, let's move on sa pangalawang principles, mga kapatid ko. The incarnational principle. Incarnational.
Philippians chapter 2, verse 7, basa. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at nabuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Yan, praise the Lord, mga kapatid, ha? Nagkatawang tao siya, mga kapatid. Now, sa Old Testament, ang ways ni Lord to guide His people ay sa pamagitan ng mga visions, pangitain, mysterious voices, angelic messages, dahil ang Diyos hindi pa nagpapakita. Hindi pa nagkakatawang tao ang Panginoon. Wala pa rin Biblia. Paano niya ginagabayan ng tao? Katulad ni Moses, sa pamagitan ng mysterious voice. Moses, take off your sandals because you are now standing on a holy ground. Tanggalin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang iyong tinutungtungan is a holy ground. Nakita ba niya ang Diyos? Ang nakita niya, burning bush. Puno na umaapoy. Ang nadinig niya, tinig ng boss at tinig ng Diyos. So hindi niya nakita ang Panginoon, hindi visible, pero yung mysterious voice ang nag-guide sa kanya. Ibinigay sa kanya ang alin? Ibinigay kay Moses ang? Yes. Napuntuwagin yung tablets. Kaya yung tablets pala nasa Old Testament. Luma na pala yung tablet yan. Panahon pa ni Moses may tablet na. Di ba? Mga kapatid, doon isinulat ng Panginoon yung 10 utos sa tablet. Amen? Ang galing ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Angelic messages, mga kapatid. Mga anghel, maging sa New Testament, Angel Gabriel ang naghayag kay Mama Mary kung anong mangyayari sa kanya. Na siya magdadalang tao at yung kanyang dadalhin ay banal, ang pangalan ay Emmanuel, which means God is with us. Mga kapatid ko. Amen? Mga pangitain, mga panaginip, mga kapatid, ang ginagamit niya to guide His people, mga kapatid. Amen po ba? So ngayon, mga kapatid, but ang sukdulang kapahayagan ng Diyos ay ang kanyang pagkakatawang tao. Sabi sa binasa ni Brother Albert, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, hinubad ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao. Namuhay na katulad natin. He emptied Himself and became man. Na katulad natin, mga kapatid ko. At nung siya'y nagkatawang tao, yun, naging na siyang visible. Nakita na siya, narinig na ang kanyang tinig, ang kanyang mga aral, at nahawakan pa siya. 1 John chapter 1 verses 1 up to 4, basa. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa ay siya na. Ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. Ang ipinangangaral namin sa inyo, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag na namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Amen. Maaaring ituloy ng Diyos ang kanyang napasimulang kaparaanan to reveal Himself sa pamagitan ng mga visions, mysterious voices, angelic messages, sapagkat okay din naman eh. Nagagabayan niya tayo, lalo ng mga tao noon, through His mysterious voice, sa pamagitan ng mga anghel na nagpapakita at nagkukunwaring tao, sa pamagitan ng mga panaginip at mga pangitain, pwede niyang gawin yun, ituloy-tuloy niya lang yun. Pero mas pinili ng Panginoon ng Diyos na magkatawang tao. He emptied Himself and stooped down to our level. That man could see, hear, and touch Him. Mas pinili ng Panginoon. Tapos na ang paraang iyan. Gusto ko ngayon isagawa yung sukdulan na paraan para lalo ko silang magabayan, para sila'y aking maturuang magpakabanal at maging kalugod-lugod sa Diyos at maligtas sila. Magkakatawang tao ako. At sa aking pagkakatawang tao, tuturuan ko sila.
At gagawa ko ng mga himala para makita ng kanilang mga mata kung gaano ka makapangyarihan ang Panginoon. Are you listening? Amen. Hinawakan niya ang mga tao, nahawakan siya ng mga tao. Yan ang una. God could have continued that way as He reveals Himself sa tao. Pero bakit niya mas pinili, mga kapatid ko, yung magpakita at magkatawang tao at iwan ang kanyang pagka-Diyos, iwan ang karangalan at kaluwalhatian sa langit para lamang magdusa sa ating kalagitnaan. Amen? Yan ang sukdulan niyang paggabay at pagkapakita ng kanyang pagmamahal, ang magkatawang tao at makisama sa atin. Amen. Hindi sa katulad ng iba. Hindi naman lahat ha. Yung iba makapag-abroad lang. Hindi naman tayo. Akala mo kung sino na pag-uwi sa Pilipinas. Ang sabi sa mga kasama niya kababaryo, iba ito. Iba ito. Tapos ang kanyang bahay napakataas para lahat ng dadaan titingala sa bahay. Si Brother Rex sa kukwento sabi niya, pinagpala siya ng Panginoon. Dati bahay ni Brother Rex, kinukwento niya, yuyuko daw. Pinagpala siya, 3rd floor na bahay niya. Ang kwento sa akin ni Brother Rex, alam mo, parts, ang dami nagdadaan sa harapan ng bahay namin. Pag dumadaan sila, nagsa-sign of the cross. Akala ko simbahan. Amen. No? Si Jesus, hindi niya sinabing, iba ito, ibahin niyo ito, Diyos to, tao lang kayo. Kay Kristo, hindi na kayo iba sa akin. Amen. Dahil ako'y katulad na ninyo. Amen. Ako'y nagkatawang tao. Amen. In solidarity with man. Nakipamayan sa ating kalagitnaan, mga kapatid ko. Amen? Dati patinig-tinig lang, paanghel-anghel lang. Abang ngayon, nagpakita ang Panginoon. Amen? At nung siya nagpakita, nung siya nagkatawang tao, number 2, nung siya nagkatawang tao, ito ginawa niya. He used physical objects, human gestures, and people to reveal God's presence, God's power, and God's love. Nung siya'y nagkatawang tao sa kanyang public ministry, nagsimula si Jesus sa kanyang public ministry at the age of what? At the age of 30. Doon sa bininyagan, 30 years old nang siya'y binyagan ng kanyang pinsan si John the Baptist, mga kapatid ko. Kaya 3 taon si Kristong nagkaroon ng public ministry, yung nag-serve na sa tao. At sa kanyang public ministry na nagsimula sa yung edad niya ay 30 taon, nangaral siya. At sa kanyang public ministry, gumamit siya ng mga physical objects. Mga kapatid, gumamit siya ng mga human gesture, mga kilos, mga kapatid ko. At gumamit siya ng mga ordinary men and women upang mahayag ang kapangyarihan, pag-ibig, at presensya ng ating pong Panginoon. Anong mga ginamit niyang objects? Isda, tinapay, ano pa? Putik. Una muna, kaya bago naging putik, yung laway niya. Yung saliva, idinura doon sa sand. Laway plus sand equals putik. Yun ang ginamit niya. At nung maging putik, nung humalo yung laway ng Panginoong Hesus, doon sa buhangin, putik na yun. Yun ang ipinahid sa mata ng bulag. Kadiri. Bakit may palaway-laway pa? Bakit may paputik-putik pa? Pwede namang makakita ka! Toing! Di ba? Bakit kailangan pa ng props? Bakit kailangan pa? Wala tayong pakialam si Kristo yun. Pero na tayong magagawa. Amen? Amen mga kapatid. Ano pa? Gumamit siya ng tinapay upang ihayag sa bawat kilos ng Panginoon at gamit ng mga bagay na yon, nagiging visible, di ba? Yung power ng Panginoon, nagiging visible. At yung, hindi lang yung power, pati yung kanyang pagmamahal. Amen, mga kapatid. At yung kanyang presensya. Nangaral maghapon sa ilang, mahigit 5,000 yung tao sa ilang, na magkatakip silim, sabi ng mga alagad niya, Rabbi, wala na makakain ng mga tao, gutom na sila. Wala naman tayo mabibilhan dyan. Just in case may tindahan dyan, tiyak, baka hindi kaya mag-supply sa dami nito. Sabi ng Panginoon. Sabi ng mga alagad, nag-suggest pa. Pauwiin na po natin para bahala sila sa buhay nila. Kung saan sila may makabili. Sabi ng Panginoon, huwag pag-pauwiin. Meron ba kayo dyan? Wala nga po eh.
Ha? Pero maniniwala ba kayong wala silang dala? Ilang yun eh. Alam nila yung ilang, walang mabibilhan. Kaya siguro, mga kapatid, yung mga alagad meron din. Kaya lang, swapan. Pinakatago-tago sa kilikili. Ha? Tinotoast. Pero may batang musmos na hindi maramot, dinala yung 5 tinapay niya doon sa Panginoong Jesus. Ano ginawa ng Panginoon? 5 tinapay at isda, 2 isda at 5 tinapay, itinaas ng Panginoon. Amen. At sabi sa mga alagad, okay, you distribute. Amen. Dinistribute yung supply na galing sa 5 tinapay at 2 isda. At yung 5,000 tao nakakaing lahat. May sobra pa na 12 bakol. Kaya nung uwian, sabi na pang, bit-bitin yan, magdusa kayo. Iuwi yan. Amen? Mga kapatid. So, kitang-kita nila. Gutom, nahayag ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng gumamit siya ng bagay-bagay. Mula sa 5 tinapay, kapirasong 2 isda, nakakain ng mahigit 5,000 tao. Ano pa? Kasalan sa Kana. Sabi ni Mama Mary, alam niyo sa mga Hudyo, pag ikay naubusan ng alak, kayong ikakasal, kahiya-hiya kay sa madla. Isang napakalaking insulto sa mag-asawang ikakasal, pag naubusan ng alak. Kaya sabi ni Mama Mary, anak, wala nang alak doon. Sabi naman ni Jesus, Mami, my time has not yet come. So, hindi nagpumilit si Mama Mary, tapos sabi doon sa mga bataan doon, basta gawin niyo anumang sabihin ng anak ko ha. Tapos sabi ng Panginoon, okay, lagyan niyo ng tubig ang tapayang ito. Punuin hanggang labi. At nag-igib sila. Nilagyan ng tubig yung tapayan. Kitang-kita po nila, walang lamang anumang liquid yung tapayan. Ang alam nila, ang laman, tubig sapagkat yun ang kanilang inilalagay doon eh. At nung mapuno na ng tubig yung tapayan hanggang labi, sabi ng Panginoong Jesus, tawagin yung pinaka-in-charge sa kasal, yung coordinator ng kasal, tawagin, patikimin siya. May coordinator na ng kasal. May program na. Tikman mo, brother. Pagtikim, takta yung coordinator. First class na alak. Amen. Sabi na mga nag-igib, alam namin tubig nilagay namin dyan eh. Bakit siya sabi mo first na alak? Itikman nyo. Ang sarap. Bakit may ba't may patubig-tubig pa? Pwede na sabihin ng Panginoon, wala na bang alak, Nay? Wala na anak eh. Magkaroon ng alak, first class, toing! Bakit nagpaigib pa? Amen? So gumamit ng tubig at ginawang alak, mga kapatid. Amen po ba? Amen. At pati yung, sabi nga ni Brother Albert, yung putik na laway, humalo sa sand, at naging putik, ipinunas sa mata, mga kapatid ko. Amen po ba? Amen. So, through that gesture at action na ginawa ng Panginoon, kitang-kita nila, nasa ating piling ang Diyos. Amen. Kasi walang pwedeng gumawa niyan. Amen. Amen? Sa mga nakita ng ating mga mata, nahayag talagang sumasa atin ang Diyos sa katauhan ng taong ito na si Kristo Jesus. Dati-dati, kapag tinanong mo, para silang baby, no, para mga bata, pag tinanong mo, nasaan ang Diyos? Where is God? Gulatin, chuchuk ko po. Pag ginulat mo. O ngayon, hindi na, nasaan ang Diyos? Andun sa taas. Mahirap abutin, mahirap kausapin, mahirap hagilapin. Pero nung panahon yun, New Testament, ang Diyos na dati akala natin nasa palayo ay nasa ating kalagitnaan sa katauhan ni Kristo Jesus. Amen. Pag tinanong mo sila, who created the vast universe? Diyos. Pero asan siya? Ewan. Pero ngayon, ang lumikha ng lahat ng yan, ang nagbigay sa atin ng isipan at karunungan, lahat ng may gawa ng bagay na ito na nakikita at hindi nakikita, nasa ating kalagitnaan, bumaba kasama natin ang Diyos. Amen. Mga kapatid ko. At gumamit ni si Kristo ng mga kilos at galaw. Sa ating pong Santa Misa, marami sa liturgy, ang daming kilos at galaw. Tanyo yung ginagawa ng pare, tinataas ang Biblia and Bible enthronement. Ano pa? At hinahalikan. Mga kilos yan. Yung mga gano'n ng pare. Mga kilos at galaw. Kapag ka binibinyagan yung mga bata, binubuhusan ng tubig.
Kapag ka medyo malaki na, kukumpilan, medyo tinatapik. Mga gesture. Tayo naman, lumuluhod, nag-genuflect, nagbabaw, mga kilos. Sapagat nung panahon noon, si Kristo gumawa rin ng maraming gestures. Nagpatira pa, tinataas ang kanyang kamay, katulad ginawa niya doon sa tinapay, tinaas sa kanyang ama ang tinapay, mga kapatid ko. Amen, mga kapatid? Amen. At pangatlo, nung siya'y nagkatawang tao, He gave His apostles same power and authority to heal and expel demons. Mark chapter 16, verse 17, basa. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Ayan. Ha? He gave His apostles same power and authority to heal and expel demons. Bakit? To continue His mission. Upang ipagpatuloy nila, mga kapatid ko, yung ginawa at napasimula ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. Ngayon, ano, Brother Rafi, ang implication ng tatlong ito sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala at mga practices? Ano connect ng tatlong iyan na binanggit mo sa ating pananampalataya at sa ating mga practices? Ito po, that God continues to reveal His presence, power, love, and relate to mankind in a human way, using objects, gestures, and ordinary men and women to remind us of Him. To remind us of Him and of His works in holy men and women whom He raised up for us to imitate. Ang ibig sabihin, pinili ng Panginoon na hanggang ngayon, ganyan pa rin ang kanyang mga ways to relate with us. Amen? Kaya meron tayong sacrament. Andiyan yung mga bagay-bagay, mga kapatid ko. Amen po ba? Kapag ka baptism, merong tubig. Meron pong langis. Yung mga bata sinusuotan ng puti. Dati-dati nilulubog sa tubig. Ginawa ni Father Monching, nilulubog sa tubig. Sa Pilipinas, buhos na lang. Kasi napakadaming nagpapabinyag. Amen? Yung pala minsan ng iba nagpapabinyag, sa dami, mga kapatid ko, sa dami, ayan po, kasi talagang, sabi nila, hindi pa pwedeng binyagan ng bata. Bakit? Maliit pa yung baboy. Paglaki na ng baboy, tsaka pa binyagan. Kaya kapag ka binyagan, napakarami kapag kalinggos ang damakmak. Kaya yung pare, pagka nagpapahid ng langis sa noo ng baby, nagulat yung pare. Akala niya bunbunan yung kayang nalagyan, yung pala yung dede ng nanay, nagpapasusok. Bakit ang lambot nito? Amen? So, may pagpapahid ng langis, pagbubuhos ng tubig, pagsusuot ng mga damit na puti, mga kapatid ko. Sa kasal, ang dami din diyang mga kilos at mga objects. Tinatali yung mag-asawa Amen. ng cord. Meron pang belo, may aras, mga kapatid ko. Yan po yung mga objects. Pero yan ay may mga ibig sabihin. At ganyan pa rin makipag-ugnayan ang Diyos sa atin, mga kapatid ko, in a very human way. Gumagamit siya ng objects, mga ordinary men and women, katulad ng mga pare. Ba't ako magkukumpisa sa pare? Makasalanan niya. Sabi nilang ganun. Ordinary men and women, pero sila'y binigyan ng Diyos ng authority na ipagpatuloy ang ginawa ng ating po Panginoon at yung mga buhay ng mga santo para magaya po natin. Pumipili siya ng mga taong ordinaryo na hindi naman gaanong, sabihin natin, napakalilinis, para matularan po natin, mga kapatid. Kaya sa puntong yan, mga kapatid ko, until now, dyan papasok ngayon yung, until now, inaalaw ni Lord yung mga rebulto, yung mga objects na ginagamit natin sa ating pananampalataya, mga kapatid. Inaalaw ng Panginoon yung mga bagay-bagay na yan, mga kapatid ko, na may kinalaman sa ating pananampalataya upang magpaalala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po ba, mga kapatid? Number 2, another implication, as an earthly physical being, yung earthly physical being, we experience and respond to reality
we experience and respond to reality through our bodies and senses, and 5 senses, and not just through our spirits. Okay? Hindi tayo pure na spirit. Although meron tayong spirit, mga kapatid ko, although meron tayong spirit, pero ang lakas pa rin ng ating 5 senses. Bakit kanya, mga kapatid, ha? Kaya si Lord, dahil alam ng Panginoon yung ating limitations, we respond to reality, hindi lang sa ating spirito, kundi maging sa ating 5 senses. Napakalaking bagay na tulong na may nakikita ka. Napakalaking bagay na meron kang napapakinggan na holy sounds. Halimbawa, maiiyak ka na lang biglang may kakanta ng sintonado. Ang ganda-ganda ng preaching, tapos yung choir, wala ron yung boses. Tuloy yung taong matatas, ano ba namang kanta yan? Akala ko ba pure spirit ka? Senses yun eh. Hindi ka nagaganda. Yung talagang taong pure spirit, kahit walang tugtog, o kahit may tugtog na hindi magandang tono, feel na feel niya ang Diyos. Amen. Yun ang pure spirit. Pero bakit? Ang bilis mong ma-distract. Konting ingay, nalito ka. Abagi ng mali, napupuno kang grasya. Hinda yung aso! Pupuno ka ng grasya. Ano ba? Ang bilis ma-distract. Bakit? Kasi senses. Amen. At alam ng Diyos yun, na we respond to reality through our bodies and 5 senses. And not just through our spirit. Nauunawaan ng Diyos yun. Kaya napakahalaga na may nakikita. At kung wala tayo nakikita minsan you imagine Jesus in front of you. Pinagagana natin yung ating isipan. Kaya nga yung mga nagme-meditate, nagfo-focus, mga kapatid ko. Amen? Nagfo-focus para sila maka-concentrate sa ating pong Panginoon. Halimbawa, hindi maganda yung preaching, hindi nyo gusto yung preacher, ayaw natin makinig, uwi na ako, hindi ako atin. Sila mo magtotok ngayon. O hindi ho yan spirit. Yan ay senses. Nakatingin tayo sa tao. Kaya sabi ni Brother Mike, pag-aalis siya, umatin kayo, hindi pocket wala ko, hindi kayo aatin, huwag kayo namimili ng preacher. Amen? Kapag ka namimili tayo ng preacher, marami tayong pintas, maging sa kung ano-ano. Hindi po yan spirit. Yan ay senses. Amen, mga kapatid. Kaya napakahalaga na meron tayong mga nakikita na banal. Di ba, pagpasok ko sa akin, ang dating sa akin ng mga santo, mga rebulto, pag nakita ko, iba. Di ba? Para ka nadadala. Amen? Pero pag makita mo marka demonyo, iba rin. Pero pag nakita mo mga tao ka rin. Diba? At iba rin ang dating sa akin kapag ka nakadinig ako ng mga awiting makalangit, nadadala ka. Amen? Nadadala ka, naiiyak ka, nabifeel mo yung Panginoon kung maganda yung kantahan. Pero hindi dapat nga maging gano'n. Dapat malagpasan natin yun, mga kapatid. Dapat malagpasan natin yung huwag tayo nadidistract sa mga bagay-bagay na ito. Kaya nga tayo, mga kapatid ko, meron tayong mga rebulto, may mga larawan, diyan sinasamba, ginagamit natin, sapagkat yan ay nagpapaalala sa atin. Madalas tayong binabati ko sa ibang sekta. Bakit daw tayo may mga larawan na ginagamit at merong mga rebulto? Sila, sabi ko, yung mga Biblia nila, lalo na mga binibigay sa bata, may mga illustrations, may mga drawing, yung Biblia, yung mga Seventh-day Adventist, sabi ko, hindi sila naniniwala sa rebulto, wala silang rebulto, wala silang larawan. Kanino sila nangopya ng drawing? Di ba? Kanino? Now, hindi natin sinasamba yun, no? Pero yun nagpapaalala tungkol sa Panginoong Yesu Cristo. Amen? So yan ang incarnational principle. Nung nagkatawang tao si Cristo, gumamit ng mga bagay-bagay, gumamit ng tao, mga kapatid ko, and until now, ganun pa rin ang kanyang pakikipagniig at pakikipag-ugnayan sa atin. Amen. Sapagkat alam ng Diyos ang ating limitation, hindi pa tayo pure spirits. Ang lakas pa rin ang ating 5 senses.
Kaya mahalaga na meron tayong nilalapitang pare, meron tayong nakikita ng mga object na nagpapaalala sa atin. Mahalaga yung ganda ng liturgy, yung magandang kantahan ng choir, mahalaga yung magandang pagbasa ng mga lectors at commentators. Kapag hindi mahusay babasa, problema rin. Ang sabi ni Yawa, ano Yawa? Yahweh! Yawa. Sabi nung, merong preacher, maaga pa lang ando na siya, itamang-tama misa muna. Sabi ng pare sa coordinator, andyan na ba yung preacher ninyo? Opo. Asan? Ayun po yung nakabarong. Tuwagin. Ikaw ba ang preacher? Opo. Ikaw babasa? Kasi gusto ng pare, sumasama sa misa ang preacher. Ikaw babasa ng first reading? Opo. Tama-tama yung pagbasa, yung misa English. Hindi sana yung preacher sa English, pero ganun pa man, tinapangan niya. Di trying hard siya, pagbasa niya. Mga kapatid ko, the Lord, papautal-utal. Talagang nininervous siya, pinapawisan siya. At nung matatapos niya, sabi niya, brothers and sisters in Christ, this is the end of the world. Sabi ng pare, Brad, sa susunod huwag ka nang babasa. Gugunawin mo yung parokya ko. Siguro sabi niya, end of the word. Pero di dapat this is the word of the Lord. Amen? Now, questions mga kapatid? Questions? Baka meron kayong mga katanungan? Huwag po kayo maya. Question? Maliwanag ko ba? Amen. Yung incarnational principle na yan, mga kapatid. Kaya parang issue, rebulto, yung mga pare, na bakit meron dumadantay sa pare, no? Mga kapatid ko, yan ang gagamitin natin. Nung si Kristo nagkatawang tao, nakita siya ng tao, nadinig, at gumamit siya ng mga bagay-bagay. Kaya yan ang dahilan bakit may tayong mga sacraments, mga kapatid ko. Sister, halip po kayo. Sige po. Sige po. Pakilakasan lang po. Parang ano po sa isang Indian. Yung parang may tanong po siya na, bakit ang mga pari nyo tinatawag yung Father? Hindi naman ninyo ama yan Di ba ang Father natin, yung Father in Heaven? Yung mga pari, hindi naman yan, parang hindi natin Diyos. Bakit yung tinatawag? At saka hindi naman natin yung related, hindi natin yan ng parents. Bakit ang tawag niyo sa kanila Father? Naisagot ko na lang He is the one teaching us about our religion. He is the one guiding us. That's why we call the Father. I don't know, Father, kung tama yung sagot ko. Opo, maganda rin po yun, no? Ganito po, una, sabi sa Biblia, ang pagkaama ng Diyos ang pinagtutularan ng pagkaama dito sa lupa. Kaya meron tayong mga ama sa laman, yung tatay natin talaga, biologically, no? Tatay natin. Ngayon, yung mga kaparian na nilagay ng ating Panginoong Diyos dyan, mga kapatid ko, parang kumakatawan po yan sa ating Panginoong Hesukristo. Kumakatawan. At tayo po ay nagsisilbi nilang parang anak sa pananampalataya. Kaya tinatawag natin silang Father. Pero hindi nga yung dahil hindi natin siya Diyos, hindi siya tatay natin talaga, pero tinatawag natin siyang Ama dahil siya nga po yung ama natin sa pananampalataya. Hindi natin tatay yung mga bayani. Meron may tinatawag tayong the Father of, Ama ng wika, Ama ng ganito, di ba, mga kapatid? So yun ay pagkilala, katulad yung Church Fathers. Dahil sila yung mga parang mga pangunahing mga pinagkatiwalaan ng Diyos. At saka isa pa, sa Biblia, sa Old Testament, may mga tinatawag na patriarchs. Sila Moses, sila Abraham, Isaac, patriarchs. Ang ibig sabihin ng patriarchs, ama. No? Ama, tatay. Tatay sila sapagkat sila yung mga elders. Sila yung mga kumakatawan sa Diyos na binigyan ng Diyos ng authority. Yan po. Although, hindi sila biological father. Pero yun nga po, isang maganda ron, yung sa Old Testament, tinatawag silang patriarchs. Kasi yung patriarch, ama rin po yun. Mga kapatid. Ama in the sense na sila ang ating pinagkakautangan ng tungkol sa ating pananampalataya. Yan. Parang anak tayo sa spiritual children ng mga pari na. Okay po ba yan, sister?
Okay. So, yun po, wala kasing direkta sa Bible. Yung sinasabi kong walang explicit teaching na napakalinaw na ang mga nagtuturo sa inyo tawagin yung Ama. Pero implicitly, mayroon. Pahapyaw, mga kapatid, no? Meron po bang katanungan? Sister May? Sister May, may tanong po kayo. Sige po. Kasi po nabanggit niyo po kung katapos na this is the word of the Lord. Kailan po at saan natin gagamit yung response na salamat sa Diyos at saka pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo? Kasi di po ba yung gospel at saka po yung letters from the book of Mark? Oo. Yung mga readings, pinupuli ka namin Panginoong Jesucristo, di ba? Tama ba? Oo. Ito ang salita ng Diyos. Yung pag, di ba sinasabi niya sa mga reading, sumasagot din naman tayo, di ba? Ang sagot natin, salamat sa Diyos. No? Oh. Tapos doon sa gospel, sa una, sinasabi nung, ang sagot natin, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagkatapos basahin ng gospel, ano sinasabi? Una po, papuri Oo. O yung papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Tapos, pagkatas na ng gospel, Oo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Oo, yan, yan. Oo. Sa apat na gospel po yan sa Mark, Luke, at sa... Oo. Kung saan kinuha yung gospel sa, anong yan, sa gospel. Okay. Meron po ba, mga kapatid? Sister, meron ba? O, sige. Oo. Meron po ba kayo katanungan? Brother Mel. Pag yung sa misa natin, bago basahin yung gospel word, nagsasayin din ng ganun. Oo. Saan po natin nakuha yung ganun? Ayun. So far, yung pinag-ugatan ng practice na yon, hindi ko alam kung sana, pero ang nadinig ko, yung explanation, nabigyan mo ng liwanag ang aking isipan, ang aking labi, ang aking kaloob-looban. Kasi yan yung sinasabi kong gesture. No? Pero siguro kung tayo mag-research, maaarot natin yan doon sa mga sulat ng mga church fathers. Kasi wala tayong practice na hindi galing sa mga early Christians. Nasalin-salin sa atin po yan. Lahat ng ating ginagawa ngayon, may pinag-ugatan at may pinanggalingan. Although, hindi ko pa na-encounter yon. Ang na-encounter ko lang ay yung kung anong ibig sabihin, bakit natin ito nilalagyan ng krus. No? Yung ating ulo, yung ating bibig, at yung ating dibdib, yung ating pong puso. Pero yan ay practice po yan ng mga early Christians, Brother Ben. Okay. Another questions? Mga kapatid, huling tanong. Baka meron pa po kayo dyan. Ako magtatanong sa inyo. Brother Andy, meron kayong tanong. Si Brother Jeff. Brother Jeff. Ako itanong. Hindi, pag sinabi po bang lingkod ng Panginoon, bawal na talaga uminom ng alak. Ayun. Hindi kasi iba po, lalo pag nakakita sa'yo, lingkod ka ng Panginoon, nakikipag-inom ka sa mga ibang tao or makasalanan or ewan mo. And then parang ang sama ng tingin sa'yo, taga-simbahan niya, umiinom niya. Mga ganun po. Kasi sabi nga po, diba, kung ang Panginoon nga po nakikihalubilo sa mga makasalanan, parang para maakay mo sila. Okay. Ako, mga kapatid, nakikipag-socialize po ako sa kahit saan ako mapunta. Socialize in the sense na ang hangarin ko hindi makipag-inuman, kundi ang makisalamuha sa kanila at magkaroon ng pagkakataong yun pong makapagkwentuhan, no? Dahil si Kristo gano'n ang kanyang ginawa. Kaya nga naiintriga yung mga tao noon, mga kapatid ko, sapagkat sabi nila, si Kristo gluton. Gluton kasi makikita mo kasama ng mga mangingino, mga ating Panginoong Jesucristo, pero andun siya hindi para makipag-inuman. Nandun siya hindi para makisama, kundi para makisama, mga kapatid ko. Ngayon, siyempre, katulad sa atin sa El Shaddai, bilang mga lingkod ng Diyos, meron kaming mga guidelines po kasi. Kaya sabi ni Brother Mike, kung sa ibang grupo allowed ang uminom, allowed ang sigarilyo, sa atin hindi. No? Ngayon, mga kapatid ko, dapat lang maging maingat ang mga lingkod ng Diyos sapagkat
ang mga lingkod ng Diyos, pwede tayong maging katisuran. Mga kapatid. Kaya dapat iiwasan ko na makita ko sa mga lugar na hindi maganda. Pwedeng sa isang bahay, andun ako, na nakikipagkwentuhan kahit meron silang iniinom dyan. Basta ang mahalaga, hindi ako nakikipag-inuman. Kung gano'n ang kanilang sitwasyon, alam nga namang, mga kapatid, kasalanan yan, itapon niya. Baka hindi ako makalabas ng buwan. Amen. So, uupo ako doon, makipagkwentuhan. Amen. Sapagkat pwede ka doon mag-minister. Mga kapatid ko, pwede ka mag-minister. Depende sa pagkakataon, mga kapatid ko. Amen. So, andun ka sa magandang layunin. Kaya sabi, iiwasan natin, yun po, nakita ko sa beer house, talagang pangit. No? Yung ganun, Brother Jeff. Pero yung sa bahay, yung maayos na lugar, magkukwentuhan, inabot ko siya, nagkakatuwa, walang masama. Mga kapatid. Yung alak, no, mga kapatid. Alam niyo ba na sa manginginom merong elementary, high school, college? Kung ang inyong asawa ay manginginom, ikwento niyo to. Honey, yan palang umiinom ng alak, may 3 degree. Elementary, high school, college. Yung elementary, kung uminom, konti lang. At tawag sa elementary, abregana. Anong tawag? Abregana. Iinom ng konti, pampagana kumain, pampagana matulog. Amen? Yung high school, perde gana. Perde gana. Kainom, nagkanda perde, lalamunan, bito, kapatid sa. Yung college, marami nang uminom. Kung yung pong elementary, abregana, high school, perdegana, yung college, pahigana. Kaya kapag ka nakahigana at di na makakabangon, ilalagay na siya sa kanyang niche yung puting-puti na meron 3 letra, SLN. Hindi sumalangit na salaklak na matay. Okay, mga kapatid, tumayo na po tayo. Hallelujah. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, nandito itataas namin sa iyo aming mga kahilingan, itaas ating kiro ng inyong mga kahilingan. Hallelujah. Panginoon, dalangin ko po na yung aming napag-aralan ay aming mapagbulay-bulayan. At nawa dakilang Diyos, maging maliwanag sa lahat na nakinig ang kahalagahan ng iyong pagkakatawang tao, Panginoon. Nang ikaw ay nagkatawang tao, gumamit ka, dakilang Diyos, ng mga bagay-bagay. Gumamit ka, Panginoon, ng mga ordinaryong tao upang mahayag ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan at pag-ibig sa mata ng madla. At nung ikaw ay nagkatawang tao, nakita ka nila, nadinig ka nila, at nahawakan ka nila, at nakapiling ka nila. At ang kaugnayan nito sa aming pananampalataya ngayon ay, you continue, Lord God, allowing us, as you relate with us, O God, and guide us, sa paggamit ng mga bagay-bagay na aming pong nakagisnan, na walang mali sa aming pananampalataya, Panginoon. Ang kinakailangan ay maunawaan. Walang masama sa paggamit ng rebuto. Walang masama, Panginoon, at tama po ang mga sakramentong ito. Ito'y hindi mali, Panginoon. Hindi lang namin nauunawaan. Kaya ngayong sandaling ito, Panginoon, nais naming lumapit sa iyo, dakilang Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Jesus ang iyong pangalan. Taas sa kanya ating mga kahilingan. Jesus, banal na pangalan. Praise God. Nagkatawang tao siya upang ihayag ang kanyang kapangyarihan, pag-ibig at presensya. Banal na pangalan, ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ang tagapagligtas. Salita mo ay di kukupas. Ang pag-ibig mo wagas. Jesus, buhay ka ng totoo. Ang pagpapala ka Kristo.
Pasalamat ko'y sa'yo. Pasalamat ko'y sa'yo. Purihin, 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 purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin, purihin at sambahin sa Espiritu. Sa Espiritu at katotohanan. Ating purihin, purihin, purihin at sambahin. O Diyos, O Diyos ng iyong kalwalhatian. Jesus, kami patawarin. Jesus, kami patawarin sa mga sala namin. sa mga Sala namin sa aming mga suliranin. sa amin. Mga suliranin, ikaw ang gabay namin. Ikaw ang gabay namin. Ating siya ngayong purihin. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin sa Espiritu. Sa Espiritu at katotohanan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos. Diyos ng iyong kalwalhatian. Amen. Ilagay ang inyong pong prayer request sa inyong dibdib, ipitin ang inyong dalawang kamay. And at this moment, kapatid ko, ipikit natin ang ating mga mata and be aware of the presence of the Lord in our midst. Humingi tayo sa Panginoon. Say your prayers to God. Sapagkat siya nagsabi, humingi ka at ika'y bibigyan. Take this opportunity to ask God of your concerns, of your needs. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mapagpala ang ating buhay doon sa mga hihingi. For those of you na may sakit at may karamdaman, ito ang sandali ng pagpapagaling ng Panginoon. Kung meron ka sakit, kapatid, believe that the Lord heals. Ang Panginoon ay Diyos na nagpapagaling because He is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. At wala siyang sawang tumulong sa kanya mga anak na humihingi at lumalapit sa kanya. Panginoon, ano man ang aming pagkukulang, patawad po. Humingi kami ng tawad, dakilang Diyos, sa lahat ng aming pagkukulang at mga kalabisan at kami iyong linisin mula ang ulo ng sa aming talampakan. Panginoon, dalangin po namin na lalo kaming mapalapit sa iyo. Dinggin mo ang aming mga karainan, ang aming mga panambitan at mga kahilingan. Sino man sa amin na may sakit at may karamdaman, including all our loved ones, Panginoon. Dalangin namin ang ipapaghimalang kamay na naghahatid ng kagalingan sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Dinggin mo ang aming mga panalangin nasulat at hindi nasulat. Dinggin mo, Panginoon, ang mga pangailangan ng aming mga mahal sa buhay. Sa mga sandaling ito, Panginoon, lahat na walang dumalo ngayong gabi ay iyong pagpalain, dakilang Diyos. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga magagandang pangarap sa buhay. Pangarap namin para sa aming mga minamahal. Pagpalain mo ang aming mga trabaho, Panginoon. Pagpalain mo ang aming pamamalagi dito. Pagpalain mo ang aming mga pinapasukan, ang aming pong mga employers, ang aming mga boss, ang aming trabaho, ang kumpanya, ang aming ginagamit mo, Panginoon, upang kami pagpalain.
I-bless mo dakilang Diyos ang maraming Pilipino dito sa lugar ng Kuwait. Hindi lamang dito, kundi all over the world, Panginoon. Lalo na yung mga Pilipino o OFW sa mga bansang nagkakagulo. At dalangin namin, Panginoon, pagarian mo ang puso ng lahat ng mga world leaders, lalo na ang mga leaders ng mga bansang nasangkot sa mga digmaan at mga kaguluhan. Itinatas din namin sa iyo, Panginoon, ang mga leaders ng ISIS groups, ang mga leaders ng mga terrorist groups, ang mga leader ng MILF, ang leader ng bansang Moro, ang mga namumuno sa mga komunista, sa mga NPA, lahat ng elemento ng kasamaan, Panginoon, ang aming itinataas sa iyo sapagkat hawak mo ang kanilang isipan. Papaghariin mo ang kapayapaan. Papaghariin mo, dakilang Diyos, ang iyong kalooban dito sa lupa, kagaya ng sa langit. And so, Lord, dahil kami Pilipino, itinataas din namin sa iyo si Pacquiao sa kanyang laban. Dalangin namin, Panginoon, na walang masyadong masasaktan o mapipinsala. At kung sino po may the best man win, Panginoon. Siyempre, Lord, we pray na siya nawa magtagumpay. Pagpalain mo ang aming bansa, ang aming Pangulo, pagpalain ang gawain ito at ang aming nalalapit na Life in the Spirit Seminar sa May 16. Dalangin namin na maraming kaluluwa na iyong patupuntahin sa lugar na ito. And we pray for another Pentecost sa May 16, Panginoon. Ang pagbuhos ng iyong Espiritu sa lahat ng taong dadalo sa araw na iyon. Pagpalain mo aming punong lingkod, pagpalain mo si Father Monching, pagpalain mo ang parokang ito at ang lahat ng mga naglilingkod sa parokang ito. At pagpalain mo kami sa aming pag-uwi, pagsakay-sakay, pagtawid-tawid, at sa aming pagmamaneho. Makarating kaming maluwalhati sa aming uuwian, makatulog kaming lahat ng mahimbing at payapa, at bukas kaming lahat, Lord, bigyan mo ng pagkakataong magisnan ang bagong umaga na puno ng biyaya, puno ng himala, at puno ng gantimpala. And we also ask the intercession of our Blessed Mother Mary. Mama Mary, pray for us. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen, Amen, and Amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tawagin natin si Father June, ang ating pong coordinator for the month. At pwede na nating likumin ang mga prayer requests. We may be seated, mga kapatid. Umupo muna tayo. Father June. Iahanda na po yung ating pagkain, no? Salamat po, Brother Rafi. Good evening po para sa lahat. Patuloy po kaming nananawagan at ina-announce po yung CLSS po natin sa darating na May 16 po. Lahat po ay pwedeng umaten. Iyon po ay araw ng Sabado at holiday po dito sa bansang Kuwait. So, kung may time po kayo, May 16 po from 8:30 to 5 p.m. po. Na mag-umpisa po tayo ng 8:30 ng umaga. So kung may time po kayo, pumunta po kayo dito. Dito po natin gaganapin yung CLSS po natin. At napakaganda po sa isang Katoliko kung tayo po makakapag-attend. Lalo pong lalalim, lalawak yung ating pananampalataya at lalo po natin makikilala ang ating Panginoong Jesucristo. At ngayon din po, doon sa mga bago pong dalo sa araw na ito, meron po tayong gawain every Friday po. Every Monday po. So sa Friday po, meron po tayong gawain from 12:30 to 2:30 po. Yung gawain po natin dyan po sa ground floor po, sa taas po. Every Friday po. And every Monday dito po. And then din po, yung pong malapit na rin po yung ating anniversary. Nawa po, mag-akay po tayo sa darating na anniversary. And every Monday po, mag-akay po tayo doon sa mga kilala po natin upang makapakinggan at makapakinig po doon sa ating pananampalatayang Kristiyano, kung paano po natin ito ipaglaban. So yun lamang po, at naway wag po tayo magsawang umatin sa gawain po ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po at tayo po tumayo. Let's give thanks with a grateful heart.